Ngayong araw ngay kahit ang init-init dito sa Saudi Arabia ay naka-sweatshirt pa din ako. Hindi para magmukhang astig natapunan kasi ako ng basura nung kasamahan ko sa trabaho habang nagtatapon kami ng mga scraps. At yun na nga kahit umabot na ng 48 degrees Celsius yung temperatura dito sa Saudi Arabia, wala pa rin akong choice. Akala ko nga pagkatapos sa trabaho makakadiretso na ako sa bahay kasi sobrang gigitata na talaga ako sa init. At saka amoy basura na din ako pati. Kaya lang yung kasamahan namin magfa-flight na siya papuntang Bangladesh kinabukasan kaya nag-aya siyang mag-dinner sa labas. Ewan ko ba nakaugalian na namin mga badi na kapag may nagbe-vacation sa amin o di kaya mag-i-exit, kakain talaga kami sabay-sabay sa labas. This is not a fancy dinner kasi sa kabsahan lang naman kami kakain. Pero importante kasi doon, magkakasama kaming kumain. Then after a few minutes, nandito na nga kami sa kainan. Malapit lang to sa bahay namin, nilalakad lang namin to. Then syempre, as usual, kahit saan mo naman ako dalhin, naglalaro talaga ako ng sarap-sarapan. Kaya lang, may ibang lahi na pumasok sa CR tapos nakatitig sa akin. Kaya tinigil ko na yung paglalaro ko ng sarap-sarapan. Baka ano pag-isipin niya eh. Dito nga pala kami kumain sa may Shababul Bukhari na kabsahan. Isa ito sa mga the best na kabsahan dito sa Saudi Arabia, yung Shababul Bukhari. Masarap yung kanilang kabsa at saka yung kanilang faham. At saka the best yung kanilang sausawan dito at saka samahan mo pa ng jerjer. Mapapasabi ka talaga na the best talaga yung jerjer nila dito sa Saudi Arabia. Uy! Baka isam yan. Baka iba na naman isipin ng mga green-minded dyan ha. Yung jerjer po ay isa po yung dahon dito sa Saudi Arabia na kinakain ng buhay. I mean, kinakain ng hilaw. As you can see, sobrang feel ko talaga yung food nila dito sa Shababul Bukhari kasi masarap naman talaga. Pero mga kabayan, wag nilang araw-arawin ng pagkain ng kabsa kasi hindi to masarap sa health. What I mean to say is, hindi talaga healthy yung pagkain na to mga badi kasi mamantika siya. At saka ako, bihira lang din ako kumain sa ganito. I mean, once in a while, kumakain ako ng ganito pero hindi madalas. As an independent kasi at saka breadwinner na din, kailangan natin i-monitor yung ating lifestyle. When it comes to food kasi, wag kayo maniniwala doon sa deserve ko to. Mapapahamak kayo nun. But I mean, once in a while. After namin mag-dinner, nauna na din akong umuwi kasi sobrang init na init talaga ako sa hoodie na suot ko. As usual, nagpahinga lang ako ng konti tapos naghanda na din ako para matulog. As usual, hinugasan ko na din yung kilikili ko. Baka mga muy melon kasi, huy, pakaisam yan. Madalas pa naman mga muy sa tao yung kilikili. Lalo na pagka maraming tao. Eh tayo naman mga badi, bahala nang hindi tayo masyadong kagupuhan. Basta hindi lang nangangamoy yung mga kilikili natin. At saka mura lang yung mga tawas mga badi. Mukha kang ang bida sa teleserye, amoy kontrabida ka naman. Huy, pakaisam yan. After ko nga maghugas or mag-half bath, hindi na ako nag-whole body shower kasi nga maliligo din naman ako pagkagising ko kasi may work pa ako kinabukasan. By this time kasi sobrang pagod na din ako and I really want to sleep na. As usual, kilala niyo naman ako, natutulog talaga akong hubot-hubad. Ewan ko ba sobrang comfortable lang. Ewan ko nga lang kung meron akong katabi matulog, kung magawa ko bang maghubot-hubad. But for sure, kung ikaw naman yung katabi ko, sigurado magagawa ko pa rin yun. Ako pa ba? Huy! Baka hisam yan. So paano ba yan? Matutulog na ako. See you in the next one.